yung, di ba, yung una yung meeting doon sa bahay na sa Forbes Park. So yung sumunod, saan? Matagal. Bahay din. Saan bahay? Bahay din ng common friend. Yung parang kagrupo rin nila. Oo, isang kaibigan namin. Mga kaklase din nila sa Polvoron. Yes, oo. Mga kaklase. Okay, so, kasi most of the time, in fairness, parang ako lang ang nadadalang babae. So, ikaw lang. Minsan. Pero minsan din, marami din. Iba. Pero pag ganon, parang, pag marami kasi, parang minsan si Tony Boy ayaw niya. So, hindi kami nagtatagal. So, yun. So, hindi mo ba nakasama yung asawa ni Lagdameo sa isang mga event? Never. Never? Solo niya? Never. Okay. So, yung sumunod, Never. yung sumunod mong nakita si Marcos Jr. dun sa isang bahay na yon, naalala mo pa kung ano yung okasyon? Or, I mean, kung sino-sino yung mga tao? Oo naman. Kasi kokonti lang naman yung nila, yung cycle nila if they're doing it. Oo. Sila lang. Okay. Sila lang. Oo. So, yun? Yung second time around, ano yung okasyon? Nagpulburon din si Marcos Jr.? Nagpulburon pa rin? That time, parang hindi ko yun nakita, pero alam ko they're doing it. Kasi nga, everybody's there. Alam mo yun, diba? Siyempre si Tony ba nagkikwento rin sa akin. Alam mo yun? Okay. Tapos kasi, because of that, tas konti lang talaga. Very kasi in fairness, alam mo, si Mr. President, yung tinanong ko nga, yung first time ko siyang na-meet, sabi ko pa kay Tata, hindi siya people person, no? Sabi, kasi parang, parang may... Aloof siya sa tao. Siya sa tao, oo. Tapos sabi niya, oo, ganyan talaga yan, di talaga siya, Tapos eventually, when, analytical kasi akong tao, eh. So, nung tinitingnan ko, then I realized, one time I talked to Tony Boy, sabi ko sa kanya, oh, you know what? I understand why he's like that. Kasi sabi ko, syempre yung stigma na yung nangyari sa kanya with the parents, diba? Sabi ko, tas lahat ng tao, Gina Judge, lahat ng tao, alam mo yun, parang against sa kanila. Kasi during that time, basura pa sila sa paningin ng taong bayan pa rin. Exactly. So, parang sabi ko, yun. Kaya nga sabi ko, kaya nga ang sad, kasi until now, nadala niya. Diba? Parang dapat humarap siya eh. Alam mo yun? Ang tanong ko, kasi sabi mo kanina, mga 5 beses na pagkakataon, linawin ko muna, maliwanag na sabi mo, si Lisa, na-meet mo mismo sa bahay nila, at naggamit ka ng restroom, sinalubong ka, inalok ka ng droga, then nag-decline ka. Then, si Lisa, ilang beses mo na-meet? Si Lisa, yung talagang engagement na nakakaharap, siguro, yung parang yung nakapunta ako 5, di ba? Pero yung talagang medyo nakausap mo lang 3. Yung gano'n. Ay, meron pa pala yung umattend kami ng event, ng isang wine event. Pero I don't know if she remember me. Nung natapunan siya ng wine. Pero lumapit kasi siya sa akin eh. Tapos humingi siya ng wine. Natapunan siya ng wine? Oo, natapunan siya ng wine. Kasi it's a wine event. Yeah. So, favorite niya yun. Favorite niya yung mga ganung event. Okay. So, gusto ko lang linawin sa ating mga kababayan. So, ilang beses mong nakita si Lisa na may hawak na stash box o lagayan ng pulburon dun sa mga pagkakataon na nagkita kayo sa mga events? Kami? Hindi siya kasi event. Actually, kasi it's a private, like they will invite lang sa bahay. Very private, casual. Yeah, oo. Okay. So, okay, go ahead. Si Lisa na nun sa mga casual occasion na yon, inalok ka pa rin ba niya uli? Paano? Ano yung mga... Hindi niya na ako inalok kasi nga umiiwas. Ayaw mo na. Alam mo yun? So parang, pero nakikita ako talaga. Yeah, I see it. You know? So parang, kasi nga, basically, it's your house, right? So you feel at home. You have a visitor you trust, 'di ba? So parang parang may tiwala ka. You can be yourself, 'di ba? So sabi ko nga, kanya-kanya 'yan. Pero this time kasi parang you're a leader, 'di ba? Parang kung sabi ko nga again, kung nagbago o hindi sa follicle test na niyo malaman. Kasi 'di ba, parang yun lang yun eh. So parang sa akin, I'm just sinasabi ko lang kung ano yung na-experience ko. Yes.
Kasi yun ang gusto nating sa taong bayan, yung circumstances na witness mo. Kasi ang daming circumstantial evidence. Andyan si Nikki Coseteng, na napaka-powerful ng statement, pero hindi kinakasuhan. Andyan si Pangulong Duterte, nandyan si Agent Morales na nag-testify sa PDL. Nandyan dyan yung aking pinakitang pulburon video. Ang gusto ko kasing ipakita sa taong bayan, kasi ikaw, you belong to the circle. An ex-partner mo, yung kasama nila sa pulburonic activity nila. So you are very credible. Kaya tinatanong kita na sa mga pagkakataong yon, yung mga pagkakataong yon, like doon ba sa instances na yon, hindi mo man siya nakita na sumisinghot, pero alam mo sa sarili mo na they're doing something inside the room? Okay. Of course they do. Kasi parang, di ba, minsan nga, kasi may ganito yan. Kapag if you're doing it, paglasing ka na or like you're into it, super, lakas ng tama mo, sorry, I'm burping. Ang nangyayari, minsan may naiiwan na residue. Sa bibig? Oo, dito, sa nose. Minsan may naiiwan dyan. Mga ganon. Sino nakita mong nang may naiwan na residue? Madalas, lahat naman sila. Based on my experience. Diba? So parang, So, kaya titignan mo na. Mayroong residue na naiwan kay Marcos Jr. na nagba-viral. Na sa isang parang ceremony, naalala mo? Mayroon ditong puti na pulbo, tapos inabutan siya ng panyo ng kanyang PSG. Nakita mo yon? So inabutan siya ng panyo ganyan. Hanapin mo yon, mga kababayan. So merong residue dito ha. Tapos inabutan siya ng panyo nung PSG niya, tapos ginanon niya sa public. So ito bang residue? So ito, kasi ako wala pa, never ko ako nakakita. Yun ang hanapin ko, send ko sa'yo mamaya. So, ako wala pa ako nakitang pulburon sa buong buhay ko, kahit anong klaseng pulburon. Yung tunay na pulburon na masarap, nakakita ako nun. So, yung sinasabi mong residue, pwede mo bang i-explain, parang ano siya, para siyang crystallized? Ano yung dating pag nasa skin siya na nakikita dito? Talcum powder. Basically, powder talaga. Okay. Powder talaga siya. So, ganun yun. Even yung texture niya, ganun. Very, very fine. Basta makakita ka ng Johnson's baby powder, di ba? May plug. May plug. Kaya, so, parang ganun talaga. Oh my God. Talagang, ganun siya. So, yun. At saka, ang Polvoron, they need to take it every 30 minutes eh. Kasi, di ba, parang mabilis mawala. Sabi nga nila, parang cleanest drugs siya. Pinakamalinis na droga. Hindi ko alam yun. So, every 30 minutes? Parang, yun yung nila. 30 minutes, so, 1 hour. So, parang especially if you're drinking daw, para hindi ka malasing. Yun. Google nga natin, aralin natin. That's what I know. Meaning, kung yan ay tama, based on the scientific evidence yung dinidiscuss natin mo ngayon, ang nakikita ko dito, kaya sila nagtitake ng every 30 minutes para magstay yung amats, yung effect ng pulburon. Yung ako, kasi diba I don't do it nga. So parang sabi ko, ano bang niyan? Diba? Parang, bakit gustong-gusto nyo yan? Sabi niya kasi, pag nalalasing sila, nawawala yung tama. So they can drink more. So yun yung yun yung effect na yun yung alam ko. Pero yung yung after effect ang masama. Ano yung masamang after effect? Ano yung ginagawa nila usually? Ang init ng ulo. Oo, tapos physical. Yun, nananakit. So you are physically abused? Yeah. Yeah, I am. Na rin ako. Tinago ko lang. Kasi syempre pag mahal mo, di ba, parang di mo man sisiraan. Hindi ko naman siya sinisiraan eh. I'm just telling the truth. Kasi this is the side effect. This is what's happening. Diba? Ayun. At saka emotionally. Kasi yung emotion mo, like, iba talaga eh. Parang siya. Kasi ang galing. Kasi syempre, at that time, pina-fall ka, diba? Tapos parang you trust the person. Tapos paghihiwalayan mo na, parang guilty ka, guilt trip ka, na parang, kasi matanda na ako. Kasi, mabata ka pa, maganda ka, ganyan, wala na ako. Tapos galit. Tapos, may time na tatakutin pa ako kasi nag-base ako ng Davao. Sabi, hindi ka makakaalis.
or papatayin ko yung mga pamilya mo. May ganon. So, pag ginaganon na ako, kasi may families, ako, alam mo, kung patayin niyo yung pamilya ko, sige, patayin niyo. Kasi, alam mo, hindi na ako natatakot. Kung yun yung makakasaya sa inyo, 'di ba? Parang tingnan natin kung saan kayo pupulutin. Sisiguraduhin ko rin talaga lahat tayo. Equal to even. Alam mo 'yun? Even. Not for anything else. May pupuntahan kayo. Pero hindi ako papatay, pero may pupuntahan kayo. To the point nga, alam mo ba, Marley, kasabi lang mangkukulam ako. Sabi ko nga, kung mangkukulam ako, ang ganda mo mangkukulam. Ginagayuma ko daw siya. Sabi ko, kung mangkukulam ako, bakit buhay pa kayong lahat na ng api sa akin? Common sense yun, 'di ba? Buhay pa kayo. Alam mo yun? Sana nga mangkukulam ako, no? Oo nga, para ipakulam ko na sila sa'yo. Oo, diba? Pero calling all mang babarang. Pero sabi ko nga, your personality is really, admirable, no? Na sa kabila nung kanina, sabi mo, si Lagdameo, binalya ka sa CR, talagang, anong term dyan? Inaakit ka or, hinayaya ka makipag-anuhan sa kanya, na kapag hindi available yung titsuhin niya. The fact that they are political leader, well, they're not leaders, political, scalawags. So anyway, maraming beses mo na nakita na nagpupulburon session sila. Yes. So sabi mo, nag-try si Tony Boy na magbago, pero kasama pa rin niya si Marcos Jr., itong SAP, yung pamangkin niya mismo, si Anton Lagdameo, na patuloy-tuloy na ginawa ito. Hindi ka ba natakot na sa kabila ng binalya ka sa CR, may mga ganong statement na pag kailangan mo lang ako, nandito lang ako, Hindi ka ba natakot kasi nagstay ka for 10 years? Sabi ko nga sa'yo, di ba, pag mahal mo, bulag ka eh. Alam mo, lahat naman tayo. Like, parang, justify mo yung wrong. It's the same with them right now. Parang what's happening with them, with their friends, with their loved ones. Like, they're protecting them because they love them. Because they thought they just wanted to be loyal and be a friend. Pero nga, again and again, we're not talking about one certain individual. We're not talking about family and friends only, but we're talking about the nation's security and like yung success ng ating bansa, di ba? Nagmamatter yun as a leader. So yun. So, parang ako, yun yung nangyari sa akin. Then, alam mo, totoo pala rin, mapapagod ka. Mapapagod ka kapag, after a while, madidrain ka. Kasi, tinira ako ng todo pandemic eh. Nung, nagbala kasi mag-file na ni Tony Boy ng annulment. Doon ako binira. Wife niya. Oo. Doon ako binira ng todo. Pero, tapos binira ako ng lalaki ako and everything. Sabi ko, wala akong ginawa the time kundi mag-charity. Nagbebenta ako ng gamit ko to help. Then, ang kasama ko, mga Marines, ganyan, Air Force, and, it's in my Facebook. Tapos parang paano ako gagawa ng charity? Actually, yung sa akin, nag-chismis sa akin, kilala ko na. Ang pangalan niya is, kilala ko na ang initial niya is H.E. So, pero, sinat ko lang siya H.E. Tinext ko siya. Sabi ko, kilala siyang tao? Not that kilala. Not that. Okay. Oo, parang friend din ni Tony Boy. So sabi ko, I just wanted to tell you that I forgive you, pinatawad na kita, and I'm actually grateful and thankful that you did that kasi na-save mo ako kasi I'm living in a sin. Sabi ko that time. And right now, I've never been contented and at peace and confident in my entire life rather than this day. Sabi ko, because of what you did. Alam mo, sabi ko sa kanya. Yan. Yeah. So, binabalikan po yung mga pronouncement ni Pangulong Duterte. I don't know kung narinig mo to, no? Na sinasabi niya, ito before the campaign, na sinasabi niya yung tatakbo na presidente, ito nga, nire-refer niya si Bangag Jr. Dyan yan sila nagsisession kahit sa loob ng aeroplano. 'Di ba? May sinabi siyang ganon. Diyan sila nagsisesyon. So, may alam mo na yung sinasabi ni Pangulong Duterte noon ay si Bongbong Marcos yun. Oo, kasi nakita naman niya eh. Alam mo, very close siya sa ex ko. Nakikita niya lahat. Actually, nung nagkakaso nga yung ex ko, sinabihan ko siya. Sabi ko sa kanya, kasi medyo nagtatampo yan kasi hindi siya natutulungan. Sabi ko, you really need to like stop doing what you're doing. Yung polvoronic
effect mo dyan. Kasi, alam mo, yung isipin mo, yung kaibigan mo, kung tinatawag mong kaibigan yan, campaign niya is war against drugs. Diba? Tapos parang ikaw, diba, parang ginagawa nyo. So, paano ka tutulungan? Di parang yung niya, integrity niya, di ba sira? Yun na nga eh. It's like sila Apolinario Mabini, di ba? Magbabago yung loyalty ko to my family and to my friend kung ang madadamay na is yung bansa natin. That's a leader. Di ba? Yes. Yun ang leader. Kasi parang walang kaibigan, walang kamag-anak kung ano ka. Kung may mali ka, may mali ka. Di ba? Di ba? I've seen it. I've seen si President Duterte na doon ako sa kanya believe. Kaya gusto ko siyang presidente. Ganito na lang po. Lahat naman na nga, walang perfect. Pero I'll just go to diba sabi, lahat yan demonyo. Sabihin na natin, lahat yan demonyo sila. I'll go to the lesser evil. Somebody who can deliver. Like, alam mo yung may authority talaga na may mga tao na alam mo yung who can deliver result. Exactly. How can deliver result for the people? Kasi motto, yan, favorite phrase ni Lisa yan eh, na do you think you can deliver smuggling money from smuggling? Well, I guess, alam mo, the difference between like people who work in the business, like businessman, and like politician, or people who work in the government, nakakalimutan kasi ng mga taong negosyante na hindi politika tas naging politician ulit. Especially now na sila kakabalik lang nila, is like, people don't serve you, you serve them. Pero sila kasi boss sila, nasanay silang boss, especially if they own the company. So they treat their people, yung mga tao nila na parang empleyado lang nila, na nakakalimutan na it's a team. Diba? It's a team. Same with the business. Ang pagkakapareho lang ng negosyo at saka public official is like, for you to be able to have a successful project or like business or like government is for you to unite. 'Di ba? Parang you don't divide, you unite, 'di ba? Parang i-unite mo 'yan, ayusin mo, mag-apologize ka, hindi ka gagawa ng ikaiipit ng isang tao mo, especially allies mo before, na tumulong sa'yo para maiupo ka sa pwesto mo. Okay. So, sa tingin mo ba, hindi sa tingin, alam mo ba na yung family ng ex mo at family ni Marcos Jr., ni Lisa, alam nila, although alam ko yung sagot, but I want it, coming from you, alam nila yung pulboronic activities ng mga ito? Oo naman. Diba? Bakit? Diba like, ilang taon naman sila magkakaibigan, tsaka magkakasama sila. Diba? Best friend nga sila. Alam mo yun, diba? So, sa akin, ganun lang, parang, nakakalungkot nga. Kasi yung mga nakaupo karamihan, gumagamit. Talaga. Yun talagang, imagine mo, special assistant to the president, the first lady, coming from your, a statement na na-witness mo talaga, inalok ka pa ni Lisa na you want, want some, di ba? Yan ay talagang very powerful statement na hindi mo pwedeng inventuhin. And I believe, anong mapapala ko? Diba? Diba? Ano mapapala ko dito? I'm just doing it for the country. Diba? Parang, tama na, okay, sige, sinira niyo na naman ako eh. Diba? Parang, ako na lang, eto na lang isi-share ko. Hopefully that, yung maging future ng mga apo ko, maging okay. Hindi man yung susunod kong mga anak, pero yung anak ko now, pero yung magiging apo ko. Yun lang. Parang sa akin is like, guys, speak up. Like, kung may experience kayo, sabihin nyo. You don't need to be scared. Yung pera, nauubos yan. God can give, God can take. Yung akala ng dami lang pera, bukas makalawa, kapag ang Diyos ang naningil, mawawala lahat yan sa kanila. Like, a blink of an eye. Kayang-kaya yan. Like, even, malay mo, di ba, sometimes nga, it costs death for them to realize things. Yeah. Then, di mo masabi talaga mga mangyayari eh. Bilog ang mundo. Paulit-ulit. And, Diyos ko, nangyari na sa kanila yan eh. Di ba, naipit din sila, nabash din sila, nabully din sila. That's why I don't understand but why are they doing it to other people? You are not supposed to do it when you experience it. Ako yun lang din yun yung ayoko na mangyari sa mga bata. Di ba, kahit kanino man, ayoko talaga nun. Doon ako. And natatawa nga yung mga friends ko nung, di ba, syempre, they know that I'm going to speak. Then, sabi lang Kathy,
people naman knows you na you always speak the truth. At talagang palaban ka, minsan nga pipigilan ka pa, wag mo nang gawin yan. Sabi ko, you know what? I pray for it. I really pray for it. You know, when you pray for it, Diyos na yan Parang wala kang kaba. Di ba? May bumagsak pang poste sa tapat ko. May bumagsak na poste sa tapat niya, naloka nga ako. I worried about you. Grabe. Oo. Pero, tapos parang, I prayed for it. Nag-joke na ako Nag-joke ako, baka naman pinatumba ni Lisa para hindi ka makapagkama. Sabi ko, hindi naman yung magagawa. Kasi may yung mga security. Nagulat nga ako na may na ako. Alam mo, nagulat ako. Hindi ko kasi na-expect na meron akong bantay. Kasi, alam mo yung mga, they call it sweeper Alam mo yung mga hindi mo nakikitang bantay mo. Yung mga gano'n. Yeah. So, nagulat ako. Biglang, ma'am, okay ka lang ba? Sabi ko, sino to? Sabi ko, tapos biglang, tapos may nagpinakita sa aking code sa phone. Tapos, okay, got it. Alam mo yun. Okay. So, balikan ko yung yung mga code name ng Pulburon, yung t-shirt. Ano pa yung mga code name na ginagamit nila na naalala mo o na isinulat mo o dinocument mo sa iyong diary o sa USB? Yun nga, yung ang tawag ito t-shirt tapos ano siya, kapag titira sila, may code din ba? Wala. Walang Diretso code. lang. Diretso lang. Sila. Kasi sila na yan Sila Pero, na yan, diba? habang tumitira sila ng Pulburon, nag-hire din ba sila ng mga babae, ng mga random, women to be part of that session? Sometimes, pero hindi siya paano ko ba, hindi siya nag-hire para to parang mahilig lang talaga sa babae minsan. Like, men are men, diba? Parang yun yung masasabi ko, men are men. So, si Marcos Jr. ba may pagkakataon na may kasamang ibang babae during the session? Wala naman ako nakita. Yun lang. Yun. Again, sabi ko nga sa'yo, sasabihin ko sa'yo kung ano yung nakita ko. Okay, alam mo yun. good. Pero wala naman ako nakita. Wala naman. Okay, so Pulburon lang talagang nakita mo na minsan paglabas nila, may mga may residue dito. Oo, kasi nagkakansyawan pa yan sila minsan. Or sometimes kasi, eto pa yung isa, yung manhid ka na. Minsan nga tutulo na yung what you call that, yung uhog mo. Yung uhog. Kasi nangyayari sa kanila yun. Oo, yeah, may dugo. Tapos while they're talking sometimes, panililit na nila. Parang, sabi ko, my gosh. Kasi they thought it's nothing, di ba? Akala nila wala lang. So parang, minsan babanggitin mo, sandali lang, parang dugo na yan sa So bibigyan mo ng tissue or whatever. Alam mo yan. I feel bad. Kasi I don't get it talaga. Kasi if you have everything naman, why are you doing it? If you're, di ba nakapagtapos ka sa magandang school, hindi siya nakapagtapos. hindi siya, yung iba. yung iba, okay. So when yung ako nga na-realize, so talaga hindi rin masaya. Hindi may kulang. That's why they're doing it. Pero kasi 2012, you're really young during that time. Konti lang naman siguro, konting ligo lang yung angat ko sa'yo. No? But anyway, senador na siya noon, si Marcos Jr. Tapos nakikita mo sa maraming pagkakataon na, nagpupulburon, tapos nakikita mo yung residue. Hindi mo ba kina-question? I mean, wala ka bang comment kaya sa ex mo na, ano ba to? Although pareho silang politician, pareho sila supposedly leader ng mga lugar nila, di ba? Hindi mo ba natanong na bakit ito si Bongbong, senador, pero, nagpupulburon? May mga ganun ka bang hinaing sa iyong ex-partner na parang, go ahead. Well, in all honesty, sabi ko nga if you're in that circle, you don't see it wrong. Okay. Diba? Parang, diba, nagigets mo yung point ko, na pagkabangkit ka, na kayo-kayo, parang okay, fun, sige. Parang normal lang yung mali. Oo, yun nga, yung parang na-normalize mo. And I guess, wala rin kasi kulang ako sa Diyos that time. Alam mo yung parang, I was so lured and like, I was so blinded Bata ka pa kasi. Oo, I was blinded with fame, power, money, and everything. Like, you can do anything. Alam mo yung parang, I'm with this powerful man. And like when I was younger, I'm very ambitious. I admit it. Diba? Everybody has ambition. To be ambitious. Lahat tayo, diba? For you to be successful. And I'm one of those lucky women na parang na-attract sa akin yung mga ganyang klaseng tao. Diba? Parang pero pinipili ko. Then I thought, rin kasi ako, may ugali ako na hero, may feeling akong pahiro ako. Na kaya ko siya i-save.
Oo. I Gusto see, mo I i-save see. yung tao. Alam mo yung ganyan. Dahil nga, gusto mo siya mawala doon sa addiction niya na pulburon. Yeah. And also like, kasi di ba parang you wanted to save kasi parang may nakikita ka rin namang kabutihan sa kanya na pwede. Pero yun nga again, yun nga yung mali ko, di ba? Sabi ko nga, you cannot teach all dogs new tricks. Yung isa ring kasabihan, hindi mo na maitutuwid ang puno kapag matanda na at nakabaluktot. Tama. Diba? Wow, hindi mo na maitutuwid. Napakamatalinaga ng iyong mga tinuran, madam. Okay, punta ako sa pulburon video. Sabi mo, I don't know kung natanong ko sa'yo, nung napanood mo yon, naniwala ka ba na si Bongbong yan? Oo, naniwala naman ako. Bakit? Naniwala ako whether it's, because nga I know, diba? I know. It. Yeah, then whether it's matagal na or bago, then and authenticated di ba? Yeah. Alam mo, then actually even before kahit pa walang authentication, let's talk about that. Pero kasi na-witness mo at mismo ang First Lady now, mismo siya yung kauna-unahang taong siya ba ang kauna-unahang babae na nag-alok sa'yo na kung gusto mong sumingot ng pulburon? Oo, siya talaga. Siya lang yung nag-offer sa akin. Maybe because like she doesn't know me. So, and like somebody brought me there and it was my ex. And she knows that she's doing it. Maybe she assumed that I do it also. And payat ako diba? Pero payat ka. Di ako mukhang durugista. Correct. Payat ka, oo. So, siguro mas payat ka pa noon during that time. Ay, oo. At least, 23 bewang ko that time. My God, sana mahawa naman kami sa iyong alindog. Pero sa ngayon, habang nag-uusap tayo, we have like, across social media, we have like 14,000 live viewers, ano yung nasa isip mo ngayon? Ulitin ko, hindi ka ba natatakot sa mga taong ito na kayang gumurgor ng mga alindog katulad mo, katulad ko? Ako kasi, may death threat, kung ano ginagawa. Look at Pangulong Duterte, well, sabi nga nila, di ba sabi nga, may tumawag nga sa akin, Cathy, wala ka dito, ay nasa Pilipinas ka. So, dapat umalis ka ng bansa. Sabi ko, ba't ako aalis sa sarili kong bansa? Diba? That's true. Bakit aalis ako sa sarili kong bansa? Sabi kasi presidente yan. Oo nga, presidente sila, pero tayo rin nagluklok sa kanila. So, di ba dapat silang matakot sa atin, hindi tayo? We can put, di ba parang kaya mong ilagay dyan, kaya mo ring tanggalin. Pero again and again, ang sinasabi ko nga is, if God will allow that to happen to me, di ba, God's will, okay, fine. Pero yun nga, again and again, hindi ako lumabas dito sa'yo at kausapin ka nang hindi ako handa. I'm, ready naman ako lahat yan. So, yun. At saka, wala akong, ba't ka matatakot if you're telling the truth? Diba? You're speaking your truth, diba? Yun lang naman, diba? Parang, you're asking me a question, I'm telling my story, and it's the truth, diba? What's wrong with that? Kung sila nga, sinasabi nga nila diba? Ano ba may interview may na-interview na panood ako, na sinabi niya na, hindi naman siguro magpapa-interview at lalabas sa media si ganito, I forgot the guy, kung magsisinungaling siya. I'm the same. I'm nothing to gain rather than for people to know what's the truth. Diba? At actually, ma-risk pa yung buhay mo. And I thank you for your braveness talaga. So sa tingin mo ba si Marcos Jr. ay gumagamit pa rin ngayon based on gestures, manifestations sa kanyang facial, yung umingiwi siya? So naniniwala ka ba na gumagamit pa rin siya ngayon? Possible, pero kasi side effect din talaga yan pag you're doing it for the longest time. Yung side effect ng humingiwi ka, yung nag-grind ka. Pero pag nag-grind, yan, possible yan. Na gumagamit pa rin. Makikita niya pag na-interview and everything. Yeah. Tsaka yung yung parang hindi siya present masyado. Wala siyang presence of mind. Parang lagi siyang lutang. Nawawala. Oo. Wow. Yan. So, sa ngayong paglabas mo dito, anong ina-expect mong mangyayari? Kunyari, meron kang bolang kristal. Ano nakikita mo? Knowing these people, nasabi mo, di ba, for 10 years, nakita mo sila. Ano ang kakayahan ng mga itong gawin sa tingin mo? Mambuli.
Harass ka, bulihin ka, which is what they did to me. And yun nga, cordon sanitarian sila eh. Parang they have their own circle. Like, kaya nga sabi ko again, nalulungkot ako kasi yung I think you know what's happening here kasi kung sino lang yung pinagkatiwalaan niya na akala niyang kaibigan niya, kaya nila nilalagay. Pero hindi nila siguro sarado rin yung utak nila na lalagay na sila sa alanganin kasi yung mga kaibigan na yon is, you know, yun din yung nag-aabuso sa power. And baka iba rin yung sinasabi sa kanila dun sa actual na nangyayari. And you know, when you're like that, like when you trust a person, like any other relationship, hindi ka nakikinig eh. Sana lang, no, I'm praying na magkaroon ng wisdom talaga na malalim tsaka discernment yung family, yung first family. Na at the end of the day, kaya nga, at the end of the day kasi alam mo, sila yung kawawa, hindi naman yung mga tao sa paligid nila. Sila talaga yung kawawa. Well, actually, kawawa ang taong bayan kasi yung nasa poder ay talagang bangag at the fact na ikaw, napaka maliit na babae, I don't know how tall are you, pero andyan ka na inilagay sa peligro ang buhay mo. Tama ka. Ano nga naman ang magigain mo dito kung di baka death threat like me? And we thank you talaga sa pagbigay mo ng linaw dahil hindi na lang si Vicky Cosseteng, si Pangulong Duterte, si Morales, yung video. Ikaw na buhay, yan, ang alindog mo buhay na na-witness mo. Mismo na talagang sila ay gumagawa ng ganito. So anong kasi sa ngayon tahimik ang mga religious sectors, even yung mga kaibigan mong AFP, PNP. Kung meron kang panawagan sa kanila, ano ang gusto mong sabihin sa kanila? Ako sa akin, like, stand for what is right. That's good, yeah. And yung tama, wag kayong papayag na pag diniktahan kayo or sinabihan kayong gawin nyo to, alam nyong mali, gagawin nyo pa rin. Kasi hindi tayo magkakaroon ng peaceful na country. Hindi tayo magkakaroon ng good leadership. Kasi leader are supposed to make good leaders, not followers. 'Di ba? Parang dapat sila mismo inspirasyon sila para maging mabuti tayong mga leaders. Hindi yung parang didiktahan ka, gagawin kang alila, para kang katulong, para kang driver. Yun nga yung sinasabi ko, kasi yun yung problema kapag matagal kang nawala or hindi ka politician dati, tas yung nag-handle sa'yo is like boss. So he or she will handle you like a boss, like an employee, not a teammate, 'di ba? Kasi ang pagiging politician dapat, this is a team. It's a team. Hindi ka, you're a leader, you guide them. But of course, it's a team, 'di ba? Kasi hindi magfa-function properly yung bawat areas kapag hindi tama yung organization. Exactly, 'di ba? So ako yun lang sa religious sector kasi parang tanggalin niyo na si Duterte, mga Duterte to. Isipin niyo yung mamamayang Pilipino. Yung mga galit din sa Duterte, tanggalin niyo yun. Tanggalin niyo na si Sara na binubuli. Tanggalin niyo ako, ganun na ako ngayon. Hindi lang naman talaga si Sara. It's ako, pwede naman hindi ko nga close siya, di ba? So, parang ang point ko is for the people talaga. Ako nga, sino ba ako? Sino po ako? I'm an ordinary people with 5 kids. I'm a mom. I'm a single mother na nagsasalita po dito now. So, ako lang po, like yung mga pare, yung mga sa Christianity, born again Christians, speak for what is right and fight for what is right for our country. Kung saan magbe-benefit ng mas ang karamihan more than sa iilan. Yun lang, parang paglaban po natin yung bansa natin. Yun lang po.